Good morning, Ted. Magandang umaga sa ating mga kababayan. Attorney, yun ho bang inilabas na resolusyon na protective custody para po kay Senator Bato dito po sa kanyang kaso sa ICC? Yan ho ba legal? Yan ho ba mayroon pong legal basis? Well, discretion ho yan ng mga senador, but that's only a resolution. Hindi ho naman yan mapapalitan ang maliwanag na provision ng konstitusyon, maliwanag na provision ng revised penal code, at maliwanag na provision ng RA 9851, yung law against crimes against humanity. So that's the sentimento nila yan. Pero yung protective custody na sinasabi nila na in-approve, hindi na nga pinagdebatehan, wala ho namang visa yan para palitan yung batas. So hindi yan pwedeng gawing shield ni Senator Bato de la Rosa laban dun sa validly issued warrant of arrest at yung pagpapatupad ng anumang law enforcement agency ng executive branch. Meaning between a mere Senate resolution and the provision of a Republic Act, ano po, mismo, klaro, mas makapangyarihan, mas may bisa ang Republic Act. Well, definitely, sapagkat ang Republic Act ho, yan ay binalangkas ng mababang kapulungan ng Senado at inapprove ng pinirmahan ng Presidente. Yun ho ang batas. Matibay yun. And more than that, Ted, yung ating constitution ho kasi, wala namang immunity from arrest yung mga senador, mga mambabatas. Ang sabi lang ho sa konstitusyon, para lang hindi unduly maguluhan o ma-interrupt yung trabaho ng mga mambabatas. Ang sinasabi lang doon, kung yung warrant of arrest tungkol sa krimen, ang penalty is 6 years and below. Yung mababang uri ng krimen, ipagpaliban muna yan hanggat may sesyon yung Senado o yung Kongreso. Ito hong warrant of arrest ng ICC laban kay Senator Bato de la Rosa, it is crimes against humanity. And under the international law and in our own local law, RA 9851, ang penalty dito umaabot ng 30 years. So it is clearly beyond the privilege threshold of the privilege of temporary immunity from arrest. So malinaw po yan na kung talagang gustong ipapatupad ito ng executive branch, wala akong magagawa ang Senado because it is the executive branch that executes the law. Service of a warrant of arrest is implementing the law at ang magdidesisyon kung anong gagawin pagdating sa pagsunod sa mga international tribunals, yung international relations, ang executive branch, not the Senate. Opo, paano po iyan ngayon na may resolusyon ang Senado granting protective custody sa kanilang miyembro at sila ay nag-lockdown at hindi pa pwedeng pumasok ang sinumang government agent to enforce the warrant? Ano ang sitwasyon po ngayon dyan, Attorney Cayosa? Paano po? Paano ang remedyo dito ng executive? Well, maganda. Sa tingin ko, yung ginawa nilang pagko-contempt agad o kaya yung pagla-lockdown, naintindihan natin yun kasi magulo kahapon hindi alam kung ano talagang nangyayari, di ba? Ang akala ng iba, sumpi na lang ng CIDG. Hindi naman pwedeng arestuhin dahil lang sa sumpi na. Pero yun naman pala, mali yun. Meron naman palang warrant of arrest. Pinakita na nga si Senator Trillanes. So, kinonfirm na rin na kahapon ng ICC yan. So merong basihan yung warrant of arrest. So yung sana ngayon, naliliwanagan na yung mga senador at mukhang naliwanagan na rin naman sila. Pinauwi na yung mga NBI agents. Hindi mo naman pwedeng i-contempt mo yung mga alagad na batas na nagpapatupad lang ng batas. Hindi naman sila pumunta doon para manggulo. Kaya lang nagkaroon ng drama at kaguluhan at nagkalabog doon sa baba dahil tumakbo yung huli-huli nila normal lang ho naman. Kung ikaw yung nagsiserve ng warrant of arrest, pag tumakbo at nagtago yung subject ng warrant of arrest, wag mong pagmasdan. Hahabulin po at hahanapin. Yun lang po ang nangyari. So, yung lockdown, linis na rin sila. And the Senate cannot also obstruct justice because they're not immune from law.
under PD 1829, yung obstruction of justice, anyone knowingly hindering, impeding, or frustrating the apprehension, investigation, prosecution of a criminal offender is guilty, may be held accountable for obstruction of justice. But hindi lang po yan pagkakulong up to 6 years. Meron din hong kaikibat na penalty, perpetual disqualification from public office. Hindi ho naman siguro ipupusta ng mga senador ang kanilang mga dato dahil lang dito. So alam naman nila ito. So hopefully by this time, sa pag-uusap, pagpapaliwanagan ng magkabilang branches of government, mananatili pa rin yung rule of law. Hindi ho naman maganda na dahil kakampi mo siya o dahil kabaro mo siya senador, exempted na siya sa batas. Okay, sige po. So, kumbaga, yung elemento na hinihingi ng provision ng ating pong konstitusyon, doon po sa sinasabi nga na immunity habang Senate is in session, hindi tugma sa sitwasyon ngayon. And then, Tama ho. yes, and then, para lang maliwanag na po, attorney, and then, yung abogado raw po ni Senator Bato ay dumulog sa Supreme Court, para sa relief dito restraining order na hindi maipatupad itong ICC arrest order. In the absence of that restraining order na hinihingi nila, ngayon po, ano ang pinaka-prudent na gawin ng DOJ NBI para ma-enforce ang warrant? Kasi nga sabi ninyo, the Senate cannot obstruct the enforcement nito pong lawful order na ito na valid ika ninyo. Well, maganda ho yung ginagawa nila ngayon na nagpapaliwanagan. Let the tempers die down at ipakita yung one. At maganda na rin na nagsalita na rin, nag-confirm na daw kahapon ang ICC na meron nga silang warrant of arrest kasi baka na naman sabing teki yung warrant of arrest na hawak-hawak. So, pangalawa, maganda rin na nag-uugnayan na yung mga law enforcement at saka yung mga senador para malinaw na please don't shoot the messenger. Ginagawa lang nila yung kanilang trabaho. Hindi ako naman content yan. Wala akong naman ata silang intention na guluhin yung session So, maganda yun, magpaliwanagan. Para ho naman, alam ng lahat ang nararapat. Yung batas ho na tinatalakay natin, alam na naman ho nila yan at ma-review naman nila yan, mapag-aralan nila. Para hindi ho magkaroon ng para bang confrontation. So, coordination lang. I'm sure they will study that. And mag-i-stand down ho naman yung mga senador kasi the enforcement of laws and the conduct of foreign relations, kasi we're dealing with an ICC and a global national court, is the prerogative of and the duty of the executive branch. So hindi ho naman pwede dahil senador huwag mong gawin yung trabaho mo, ikaw nasa executive branch. So cooler heads should prevail, the facts are made clearer, and the law, applicable laws, mapapag-aralan tayo. Maganda ho na gano'n, but definitely, hindi ho pwedeng yung whatever relief they're giving Senator Bato is only temporary. Pagdating naman sa Supreme Court, hindi na kung bago yung pagtakbo na siya. Kung maalala natin, nung umuugong na baka meron siyang warrant of arrest, tumakbo na siya sa Supreme Court Hindi naman inaksyon ng Supreme Court as far as I know. Wala naman tayong narinig. So, ibig sabihin, that inaction, signals na wala, hindi namin saklaw yan. Absent any grave abuse of discretion, at absent any PRO or injunction from the Supreme Court, ang presumption is nasa tama yung official acts of government. Presumption of regularity of official acts of government. Opo. Yes, sir. So, sir, ano ho ang inyong kaisipan dito sa argumento po ng mga abogado ng dating Pangulo, maging abogado po ni Senator Bato, na ito pong arrest warrant na ito ay hindi mo maaaring ma-enforce unless dumaan ka sa korte dito para yung korte dito ang siyang maglalabas ng kaukulang order to enforce the warrant against Senator Bato. Yun daw po ang dapat na proseso dito. Naiintindihan natin ang mga argumento at posisyon ng mga abogado ni Senator Bato at dating Presidente Duterte. Paulit-ulit na nilang sinasabi yan. Trabaho nila yan. So, abogado ng isang kliyente, di siyempre,
islant mo yung batas pabor sa kanya. Yung ikukot mo lang, yung sa tingin mo nakakatulong. Pero importante ko na basahin yung kabuuan objectively. So yung kung sinasabi nila na nasa yung kailangang madadaan muna sa local courts, yan po applicable pag extradition. Yung bang merong local court sa ibang bansa, issue ng warrant of arrest, pagdating dito, dadaan sa ating korte para masuri kung legit ba ito, totoo ba ito, genuine ba ito, ganun ho, pagsusuri. At ito ba ay supported ng yung na-afford ba siya ng due process, etc. So malinaw yan sa extradition. Pagdating ho naman dito sa sitwasyon ni Senator Bato at dating Pangulong Duterte, ang linaw-linaw kasi ho nung RA 9851 na kung meron lang nag-assume ng jurisdiction ng International Tribunal in this particular case, matagal na hong nag-assume ng jurisdiction ng ICC at nagsimula na nga ho yung proseso doon, di ba? Bibigyan naman ng pagkakataon ng masasaktal, kaya ni Presidente Duterte at eventually si Senator Bato, ng due process. Di ba? Maayos naman ang sistema nila doon. Malinaw doon sa na sa ganitong pagkakataon, yung tribunal, nag-issue ng warrant of arrest, it is the option of the government of the Republic of the Philippines to surrender the accused to the International Tribunal kung ang kaso is crimes against humanity. Batas na po natin yan. Wala ko sa batas na yan ang nagsasabing dadaan sa local court pa natin. Wala ko. Yung resolution ng Senado, yung opinion ng mga abogado nila, hindi ko yan makakadagdag sa batas. Opo. So, how do we construe this, attorney? Itong Section 9 ng RA 9851 at yung pong Article 27 ng Rome Statute on irrelevance of official capacity. Ito po yata ang binabanggit ninyo, no? Na dito nga, hindi nangangahulugan na ikaw ay miyembro ng government or parliament o anuman pong elected position para ka ma-exempt, no, dito nga sa criminal responsibility under this act. Tama ho na kahit ano ho namang batas wala ho namang special treatment dapat, especially pag criminal law. It should apply to everyone. So malinaw po yung provisionan. Meron po sinasite yung ibang abogado nila, siyempre, no? Naiintindihan natin yung pinagdadalingan nila. Sinasabi nila, doon daw mismo sa Rome Statute, nakalagay doon na dadaan muna sa korte. Ang problema ho nila, nung panahon nila, kumalastit tayo sa Rome Statute. So we cannot apply that anymore. Ang applicable law is yung local law natin. Again, ang tanong nila, bakit tayo nagko-cooperate sa ICC? Kasi nga ho, dun sa Rome Statute, malinaw din doon na pag ikaw ay pumirma dito, kasama ka sa ICC, and eventually kakalas ka, pagkalas mo, meron ka pa rin residual obligation to cooperate with ICC with respect to cases and investigations na sinimulan bago ka kumalas. Ito po yung sitwasyon nila. So, kasalanan din nila, kumalas sila, hindi na magagamit yung ibang provision. Itong residual obligation na lang ang natitira. Opo. So, maganda ho na natatalakay nyo ito para maipaliwanag, para hindi maguluhan ang ating taong bayan at saka kuminsan, it fires up the emotions of mga parties at ground. Opo. Sige po. So, sir, kung mamarapati lang po ninyo, Attorney Cayosa, ano po ang payo ninyo sa isang senador, na lawmaker, na naharap sa ganito pong pagsubok ngayon? Ano ba ang dapat niyang, ano ba ang mabuting gawin po niya ngayon para ho sa mga nagmamasid, no, para maging ehemplo ng ating mga kababayan? Una, maganda ho na pag-aralan niya o kaya ng kanyang mga abogado ang lahat ng mga related laws. Para sa ganoon, meron silang mas malinaw at kabuuan na konteksto. Pangalawa, ay tama ho kayo. Lawmaker ka So kung sakasakaling ikaw ay naparatangan after due process at meron kang warrant of arrest, di ba dapat law-abiding ka? Yung sinasabi na hindi ito kasi foreign court ito. International tribunal po yan. Hindi lang po yung ordinary local court from abroad. It's an international tribunal. Malinaw na meron tayong residual obligation.
Pangatlo, so good example, lawmaker ka, huwag kang maging lawbreaker. Pangatlo, importante din ho na ipakita sa lahat na ang batas, patas, hindi dahil senador ka, mayroon kang exception at hindi ka pwedeng mapanagot. Sana ho, we have learned the lessons of the past. Pang-apat, importante, personal ako ito. Di ba ho, sabi nila noon, pinapatubad ako sa lahat ng pinag-uutusan nila. Sabi, kaming bahala sa inyo. Sagot namin kayo. Ngayon ho, na nagkawindang-windang at nagkaroon ng pagkakataon yung mga biktima ng tens of thousands na pamilya na natukhang na humingi ng justisya, di pangatawan ho nila yung sinasabi nila noon. Harapin nila ito. Kung meron silang magandang depensa, harapin nila ho ito kasi pagbibigyan naman sila ng pagkakataon na depensa ng sarili. Opo. Attorney Domingo Cayosa, as always, thank you for sharing your thoughts. Ano po sa isyong ito? Salamat po na marami sa amin pong edukasyon na naman na napulot dito po sa ating ugnayan. Salamat, sir. Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat. Si Attorney Domingo Cayosa, ang ating pong kaibigan na dati pong IBP President at isa po sa ating ginagalang na constitutionalist. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.